ng ating Panginoong Diyos. Kaugnay po niyan ay pakinggan po natin ang mga highlights ng pagtuturo ng kapatid na Arnel sa Dagupan. Isaias 48:17 hanggang 18. Ganito po ang pagtuturo ng banal na aklat. Pakinggan po ninyo at akin pong babasahin. Ito ang sinabi ng Panginoon, ng iyong manunubos, ng banal ng Israel. Ako ang Panginoon mong Diyos, ang nagtuturo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Ang nagtuturo sa iyo sa daang dapat mong lakaran. Kung pinagkukulan mo lang ng pansin ang aking mga utos, sana'y naging tulad ng ilog ang kapayapaan mo, at naging tulad ng mga alon sa dagat ang iyong katwiran. Sabi ng Diyos sa tao, kung pinagkukulan mo lang ng pansin yung utos ko, sana ang kapayapaan mo parang ilog. Sana naging tulad sa mga alon ng dagat ang iyong katwiran. Pero anong ginawa ng tao? Ang sinunod yung gusto niya. Ang sinunod yung hilig niya. Aba kapatid, Brad, ngayon maraming relihiyon Bakit niyo sasabihin na ang tao hindi sumunod doon sa utos ng Diyos? Maraming laganap ngayong relihiyon. Nagtuturo ng ukol sa Diyos. Nagtuturo di umano ng aral ng Diyos. Tanong, ang nagsulputan po bang mga relihiyon ngayon sa daigdig nakatulong para mapabuti ang tao? Isaias 41. Ang talata po ay 29. Tignan ninyo, silang lahat ay huwad na uuwi sa wala ang kanilang mga gawa. Ang mga imahin nila ay mga hangin lamang at kaguluhan. Sila may sabi, hindi tayo. Binasa po natin ang Biblia. Ano po ang isang halimbawa ng huwad na uri ng paglilingkod sa Diyos? Huwag kayong magagalit. Ang sabi po, ang mga imahen nila ay mga hangin lamang at kaguluhan. Sa makatwid, pagka-relihiyon, pagka-iglesia, nahuhulog sa pagsamba, sa pagluhod, sa mga imahin o mga larawan, nakalulungkot man na sabihin, pero totoo, ang sabi ng Diyos, silang lahat ay huwad. Dito po sa idinagdag ng Iglesia Katolika na aklat sa Biblia, meron pong isa doon, kung tawagin, Karunungan ni Solomon. Ang atin pong pinag-uusapan, nakatulong ba ang pagsulpot ng mga relihiyon sa ikatitino at ikabubuti ng sangkatauhan? May ang sabi ng Diyos, silang lahat ay mga huwad at ang kanilang mga imahin ay mga hangin lamang. Ano po ang kaugnayan nun sa naging kasamaan ng daigdig? Sa laganap na iba't ibang uri ng katampalasanan dito sa mundo. Babasahin ko po dun sa aklat na idinagdag mismo ng Iglesia Katolika. Dito po sa Karunungan ni Solomon, 14:30, mga talatang 25 hanggang 27. Ganito po ang pahayag. Ito ho. Ngunit sa pilitang aabutin sila ng parusa sa dalawang dahilan. Una, sapagkat nasinsay sila sa pagkilala sa tunay na Diyos nang sumamba sila sa mga Diyos-Diyusan. Kahit saan laganap ang patayan, nakawan, panlilinlang, pambubuyo sa masama, pagtataksil, kaguluhan, pagsisinungaling, pang-aapi ng mga walang malay, di pagtanaw ng utang na loob, karumihang budhi, kahalayang labag sa kalikasan, paghihiwalay, pagtataksil sa asawa, pagwawalang hiya, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, na ang pangalay di dapat sambitin man lamang, ang siyang puno at dulo, dahilan at hantungan ng lahat ng kasamaan.
ay hindi nakatulong. Ano mang relihiyon yan, at magsabi mang Kristiyano, pero sumasamba sa larawan, hindi nakatulong sa ikabubuti ng tao. Meron po akong babasahing isang aklat Katoliko, Philippine National Problems and Development. Ito po isinulat ng isang paring Hiswita na nagtuturo sa Ateneo. Kaya ito po isinulat ni Vitaliano Gorospe. Sa Tagalog na po, para mabilis tayo. English ito, ililiwat ko na po sa Tagalog. Pagkatapos, itinanong ni Ginoong Saulo kung bakit ang pamunuan ng Iglesia Katolika ay hindi nagbago. At bakit 90%, 95% ng ating mga pinuno na mga Katoliko ay kasangkot sa pagnanakaw at katiwalian, graft and corruption. Ito sagot, ay hindi itinitiwalag ng Iglesia Katolika. Sabi nung pare, kaya namamalagi yung katiwalian at kasamaan, kasi yung nasasangkot sa mga graft and corruption at mga krimen, hindi daw kasi itinitiwalag sa Iglesia Katolika wala kasing pagtitiwalag. Bago po ang pagpapatuloy ng pagtuturo ng kapatid na Arnel, ay isa po munang paalala. Kung nais magtanong, sumulat sa Ang Iglesia ni Cristo, care of Iglesia ni Cristo TV Productions, Iglesia ni Cristo Central Office, Diliman, Quezon City, 1107. O kaya'y tumawag sa telepono bilang 924-4311 at 981986. Mga minamahal po naming sumusubaybay, balikan po natin ang isinagawang pagtuturo ng kapatid na Arnel Tumanan sa Bible Exposition po sa Dagupan. Abay, ako hindi lumuluhod sa larawan. Ako hindi kabilang diyan. Wala kaming ribulto. Wala kaming imahin. Kaya yung relihiyon namin nakatutulong para mapabuti ang tao dito sa mundo. Ano ba yun? Praise the Lord. Kami ay mga protestante, tinuturo namin sumampalataya kay Kristo. Nagdala po ako ng isang aklat, protestante, ang pananampalataya nating protestante. Ito po ay isinulat ng isang pastor protestante, si Albert J. Sanders, isang Amerikano, ng United Church of Christ. Ano po ang aral nila sa protestantismo? Ayon sa kanila, hindi tayo. Pagka tayo, nagpaparatang tayo. Sa kanilang aklat, ito po sabi, pakinggan ninyo, makapagtatamo ba tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng mabubuting gawa? Sinagot po nila, ang ating mabubuting gawa ay di makapagdudulot sa atin ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ni hindi na tayo madadala ng mga ito sa isang matwid na pakikipag-ugnay sa Diyos. Sa ibang salita, tayo'y di inaaring ganap, di tayo magiging katanggap-tanggap sa Diyos, ang Ama, sa pamamagitan ng ating pagiging kaanib ng Iglesia, ni sa pagsunod sa mga tuntunin nito, ni ng kautusan ng Diyos. Hindi hinihintay ni Kristo na ang tao ay maging mabuti, ni gumawa muna ng gayon o ganitong gawaing relihiyoso bago niya ariing ganap. Para sa bagay na ito, ay sapat ang kanilang pananampalataya. Anong bubuti mundo? Hindi na daw kailangan yung mabubuting gawa. Hindi na raw kailangan pa yung ikaw ay sumunod sa mga tuntunin at kautusan ng Diyos. Hindi na raw kailangan ang iglesia. Ano raw ang kailangan? Ang sabi nila, para sa bagay na ito, sapat na ang kanilang pananampalataya. Kaya yan po ang inyong mapapakinggan Sumampalataya ka lang! Ligtas ka na!
Ang tao, lalo na yung tamad, wala ka palang gagawin. Isipin mo, sasampalataya ka lang. Praise the Lord. Sama na ako dyan. Totoo ba yung sinasabi nila? Hindi na raw kailangan ang mabuting gawa. Hindi na raw kailangan ang tuntunin at kautusan ng Diyos. Hindi na raw kailangan ang iglesia para ang tao'y maligtas. Ang kailangan daw sumampalataya ka lang. Dito sa Tito, sa Kapitulo 3, ang talata po ay 8. Ganito po ang pahayag ng banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo. Biblia po. Tapat ang pasabi. At tungkol sa mga bagay na ito, ay ninanasa kong patutuhanan mong may pagkakatiwala upang ang mga nagsisipanampalataya sa Diyos. Sumasampalataya. Ano sabi? Huwag ka nang gumawa ng mabuti. Wala ka nang gagawin dahil sumasampalataya ka na. Ganun ba? Ulitin ko po. Upang ang mga nagsisisampalataya sa Diyos ay maging maingat na papanatilihin ang mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao. Ano pa sabi nila? Hindi naman ikaliligtas daw yung mabubuting gawa. Totoo kaya yon? Pakinggan ninyo at ang babasahin ko po, unang Timoteo 6:18 hanggang 19. Na sila'y magsigawa ng mabuti. Tandaan niyo yun? Hindi sinabing na sila'y sumampalataya lang. Ulitin ko po. Na sila'y magsigawa ng mabuti. Na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa. Na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi na mga tipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Ano sabi ng Diyos sa kanyang mga lingkod? Gumawa kayo ng mabuti. Gagawa lang, magsiyaman kayo sa mabuting gawa. Ikaliligtas ba yun? Nagtitipon kayo ng mabuting saligan para sa tunay na buhay. Alin yung tunay na buhay? Ang buhay na walang hanggan pagdating ni Kristo sa araw ng kaligtasan. Kaya, tama ang sabi ng Diyos. Nakatulong ba ang relihiyon para ang tao'y mapabuti sa mundo? Ba hindi? Ano sabi ng Diyos? Silang lahat ay mga huwad. Ano halimbawa? Ang kanilang mga imahen ay parang mga hangin lamang. Yung imahen at pagsamba sa Diyos-Diyusan, ugat na dahilan ng kasamaan. Baka naman ang protestante, sumampalataya ka lang, mapapabuti ka na. Sabi nila, hindi na kailangan ang mabubuting gawa. Hindi nga bubuti. Ano sabi ng Diyos? Yumaman ka sa mabuting gawa. Ano sabi nila? Sumampalataya ka lang. Anong sabi ng Diyos? Yung sumasampalataya, panatilihin ang mabubuting gawa. Sana po kapatid na Levi ay tanggapin po ng ating mga televiewers yung katotohanan ng inihahayag po ng kapatid na Arnel batay po sa Biblia. Opo, at sana ngay mapansin po ng mga televiewers natin na talagang sa Biblia nakasalig ang ating aral at kahit po masakit na katotohanan ay tanggapin sana po ng tao sapagkat ito ay ikabubuti niya. Babalik po kami, mga mahal po naming sumusubaybay. Panoorin at subaybayan ang palatuntunang Ang Iglesia ni Cristo tuwing Sabado, 8 hanggang 9 ng umaga dito sa Channel 2.